What's up mga kamilyonarya kong mamis? Kumusta naman na kayo? Ako nga itong at medyo busy nga dahil nga sa napakarami ding mga gawain. Bukod nga sa napakaraming gawain dito sa bahay, itong at meron din naman nagpapadala ng mga samples, kaya naman itong at natabunan na nga itong mga vlogs ko. Tapos dumagdag pa nga itong trending na tanong kung paano nga daw natin na-realize na mahirap nga tayo nung bata tayo. Kaya ayan, imbis nga na mag-voice over ako, itong at nakikiyak na nga rin ako sa buhay ng may buhay. Ay naapo, nakaka-relate din ako sa mga istorya ng kanilang mga buhay. Kasi yun, dun ko nga na-realize na kung gaano nga pala kahirap yung buhay namin noon, may mas mahirap pa pala sa amin. So yun, magsisimula na nga lang ako siguro sa istorya ng buhay ko simula nung elementary ako. Pero syempre, bawal iyakan, ganun. At yun nga, kagaya din ng iba ay naranasan din namin nag-ulam ng mga chichirya. Naranasan din namin mag-ulam ng asin na nilalagay sa mainit na kanin. At syempre, yung toyo na kapag tinatanong nga kung anong ulam mo ay sasabihin mo na nga lang na pato. O diba, kahit gaano kahirap ang buhay pero napapagaan pa rin nga sa kalokohan. So syempre, hindi rin nga mawawala yung ulam na bagoong with kalamansi. So syempre, sa probinsya ay mayaman din naman kami sa bunga ng kalamansi. Kaya naman, yung bagoong noon ay nilalagyan din namin ng kalamansi para maiba naman yung lasa. At mukhang nakaluwag-luwag ka na nga kung yung kasama ng bagoong mo ay mantika. At totoo yun, pati nga mantika noon ay ang hirap-hirap ngang bilhin. At syempre, masasabi mo nga nakaluwag-luwag na nga kayo kapag nakapaggisa na nga kayo ng sibuyas at saka bawang. Sa probinsya ay hindi naman masyadong mahirap hanapin ang ulam. Pero yun nga lang, magsasawa ka na nga lang sa palaging dahon ng malunggay, bunga ng papaya, yung mga sitaw at kung ano-ano pang ang mga gulay na natatanim nila. Pero yun nga lang, bihira lang talaga kami makapag-ulam noon ng hotdog, longganisa o kaya naman yung meatloaf. Grabe yun, bihira lang talaga kami makapag-ulam ng hotdog o kaya naman longganisa noon. Yung tipong kapag may camping nga lang kami noon sa school, dun nga lang kami makakatikim ng longganisa. At gaya nga ng sabi ko, sa bundok, ang hirap-hirap talagang hanapin ang pera. Naman, nagkakapera lang talaga kami noon kapag nga magbebenta kami ng kamote. Kamote o kaya yung mga gulay na pananim nila nanay at tatay. Kaya naman, nung bata kami, bihira lang talaga kami makapaghawak ng pera. Ang palagi naming baon noon, yung mga nilagang saging o kaya naman yung mga nilagang kamote. At pagdating naman sa mga birthday, never kaming nakapag-try na magkaroon ng cake. Anin kaming magkakapatid at tuwing birthday namin ay nagkakatay nga lang kami ng manok. Ganon palagi yung celebration namin tuwing birthday namin. At syempre, tuwang-tuwa na nga kami kapag meron nga kaming pansit. Pero yung mga hotdog, cake, ice cream tuwing birthday ay never talaga namin na-try yun. Sa tuwing tagulan naman, naranasan din namin yung tumatagas din ang bubong. Tapos yung bahay naman namin ay pinagtagpi-tagping ang bamboo. O kaya naman sa aming mga Ilocano, mas kilala nga yun sa bolo. Yung tipong literal na parang bahay kubo, pero yun nga lang yung bubungan ay yero, ganun. Tapos yun, kapag December naman, dyan lang nga lang kami nakakapaghawak ng pera. Pero siguro nga, pinakamataas na nga yung 50 pesos. At syempre, hindi mo pwedeng gastusin yung napagpaskuhan mo ng December dahil ngayon nga ang baon mo sa pagpasok ng January. At syempre, makakatikim din kami ng bagong damit tuwing December nga lang. Pero syempre, nasubukan ko din na nakipag-Christmas party na yung damit ko ay yung bigay nga ng pinsan namin. Mabuti na lang talaga noon at meron din mga ninong at ninang na pag tuwing December nga nagbibigay din ng damit. Kaya doon din kami makakatikim ng bagong damit. At pagdating na naman ng bagong pasukan ay hindi nga kami masyadong bumibili din ng mga notebook. Yung mga tira-tirang pilas ng notebook namin noon ay pinagtagpi-tagpi nga namin para pwede pang gamitin. At nung bata din kami, never talaga namin na-try ang mag-Jollibee. Paano ba? At maski pamalengke talaga namin noon ay walang-wala talaga. Kaya naman siguro nga once a month na lang siguro noon yung nanay namin na mamalengke. Yung tipong tamang-tama lang sa pinaka-importanteng asin at saka bagoong. At syempre, medyo nakaluwag-luwag ka na nga rin sa ulam kapag naglalagay ka na nga rin ng magic sarap. So yun, ganun nga kahirap yung buhay namin noon at marami pang ang kahirapan ang naranasan din namin. Super grateful na lang namin, super thank you na lang namin sa Panginoon dahil nga kahit gaano kahirap ng buhay, ay healthy naman kami at wala namang nagkakasakit. Dahil nga sa probinsya, kapag nagkasakit ka, dyan ka na talaga sasampalin ng sobrang kahirapan. Dahil nga, gaya nga ng sabi ko, ang hirap-hirap talagang hanapin ng pera doon sa probinsya. Kaya naman, magpapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil nga sa loob ng isang taon ay masurvive mo naman yung kahirapan na walang sakit. Ngayon, mahirap pa rin naman ang buhay pero at least kahit papaano ay nahahanap na nga ang pera. Kaya naman, ang palagi ko na lang talagang panalangin ay maging healthy nga kami palagi. At gaya nga ng iba, para nga mapahil namin yung inner child namin ay binibigay na nga lang namin sa anak namin. Yung mga bagay na hindi namin naranasan noon ay pinaparanas na nga lang namin sa anak namin. Alam ko, magkakaiba tayo ng experience
experience sa buhay at magkakaiba rin tayo ng mga pinagdaan ng kahirapan. Kaya naman habang tayo nandito pa kasama ng mga anak natin ay paranas na nga lang natin yung mga hindi natin naranasan noon. Alam ko, sobrang hirap talagang hanapin ang pera at hindi ka nga talaga naman makakabili ng gusto mo kapag wala kang ang pera. Kaya naman sibagan pa nga natin sa mga trabaho natin para mabili natin yung mga gusto nating mga bilhin. At syempre, lalong-lalo na nga para sa mga anak natin, maiparanas natin yung mga hindi natin naranasan noon. Kami talaga ni Daddy Dandan ay naranasan talaga namin noon na yung as in wala talaga kaming pera, kaya naman ayaw namin yun iparanas sa anak namin. Kaya naman ngayon na meron namang pagkakataon para magtrabaho, kaya ayan, trabaho kami nga ng trabaho para nga kay Arky Dandan. At syempre, kagaya nito, kahit papaano ay makaulam-ulam nga din ng masarap-sarap. Pero sa totoo lang, itong hirap ng buhay, ito talaga yung nagpatatag sa akin. Kaya naman, naging ganito nga yung personality ko, medyo matapang. Dahil nga kung hindi ko nga tinapangan ay hindi ko nga rin natulungan yung mga magulang ko. Kaya naman, lumaban nga lang tayo ng patas at makakaahon nga rin tayo sa kahirapan. O siya, marami na nga akong naistorya sa inyo, kaya ayan, halina nga kayo at kumain na nga lang tayo ng mangga. Muli, maraming salamat sa pakikinig sa aking istorya, naway na-inspire ko din naman kayo. O siya, i-comment nyo na nga lang dyan sa may comment section kung paano nyo rin na-realize na mahirap din kayo nung bata kayo.